Good morning po, I'm Kuya Pao. Welcome dito sa aking munting channel, Pao Agri TV. In this video, mag-foliar feeding po tayo. Ayan. Dahil flowering and fruiting stage na itong ating sili, kalamansi, saka yung iba pa, yung bell pepper, and then itong mustard. Shout out kay Kuya John Edison Nasaire ng Alabang, Muntinlupa City. Salamat sa pag-share ng ina-upload ko mga video. Dito muna tayo sa kalamansi. Yan, ito yung kalamansi na minarkot ko at ginawan ko ng video no nakaraan. Ito ay na-transplant dito sa container March 8. So kung napansin niyo po, ito yung air pruning na container. Yan, yung air pruning po ay pag-self prune ng halaman sa sarili niyang ugat. Etong purpose ng mga butas na ito tsaka yung tela niya sa loob, pagka lumabas dyan yung ugat dito sa butas na to, tapos lumabas dyan sa tela, pagka nahanginan mamamatay yung ugat, and then magkikreate siya ng mas marami at mas maliliit na ugat sa gitna ng container. Pagka ganun po, mas effective para sa kanya yung pagsipsip ng nutrients ng tubig dun sa lupa na kanyang pinagtataniman. 2 buwan na ang kalamansi na ito na nakatanim dito sa air pruning na taniman. Ito, balde. Yan, binili ko po yan sa palengke. 60 pesos yata bili ko dito. Tapos binutasan ko. Yan, daming bunga ang kalamansi. Ayun, kahit walang dahon, may bunga siya. Dito, ayun, medyo malaki na yung isang bunga niya dito. Tapos may kasunod na maliit. Ayan o, may mga bunga. Tapos may bulaklak. Ayan. And then meron silang bagong sibol na dahon. Merong lumalabas na dahon. Ayan o. Yun, may mga lumalabas na dahon dito. Ayan o. So ang dami niya, daming sumisibol na dahon. And then yung mga bulaklak, ayan sa ibabaw. Ayan o. So ang daming bunga nito. Meron sa baba. Ito. Ayun. Sa kabila. Dalawa yan. Ito yung isa. Ayan. Meron din siyang bulaklak. Itong isa. Tapos ayan, may bunga rin siya. Ayan, oh. Etong isang to, hindi ganon ka lago yung ugat niya compared dito sa isang to. Ito, naka-recover lang. At ito yung palatandaan na naka-recover na siya. Ayan, nagdadaho na. Marami na siyang talbos. Ayan, oh. Ayan, dami ng talbos, dami ng dahon. Then may bulaklak at bunga. Tapos kung mapapansin natin, etong kalamansi na to,
may kasamang sili. Ayan o. Namumulaklak na rin. Ayan, kasama siya dito. Magkasama sila sa isang paso. So dahil sila ay namumulaklak na, flowering and fruiting stage, meron tayong fermented fruit juice. Ito, nasa hand spray. Naglagay na ako dito. Ito siya. Yan yung fermented fruit juice. So yan po ay, ang fermented fruit juice po ay mayaman sa potassium. Dahil ang materials na ginamit natin dito ay yung hinog na saba. Hiniwa natin ng maliliit. Then may kasamang hinog na papaya. Tapos yun ay ferment natin ng isang buwan para ma-extract yung nutrients na available sa kanya. So maganda pa po dito sa lugar na ito, sa garden, dito sa garden na to, yung unang sikat ng araw dito tumatama. Ayan o. Kaya medyo hindi makita yung ating binivideo. Yan. So pag magpo-foliar feeding nga pala po tayo, ang best time na pag-spray natin sa umaga, yung 6 to 8, dun po open yung kanilang stomates. And then mag-spray tayo dun sa likod ng dahon. Ayan. Ayan, sa likod ng dahon. Dahil open yung kanilang stomates, so diretso napapasok at mapoproseso agad ng halaman yung nutrients. Makakagawa agad siya ng pagkain, yung tinatawag na photosynthesis. Yan, dito sa likod. Yan, tandaan po natin, ang best time na pag-foliar feeding natin ay early morning or late afternoon. Diyan po naka-open yung kanilang mga stomata. Tapos dapat po itong ginagamit nating spray, nakaset siya sa pino. Ayan o, pag ni-spray natin, yung pinong-pino yung kanyang labas ng tubig, ng liquid dun sa sprayer, para pasok na pasok dun sa dahon, sa kanilang mga stomata. Then pag mag-a-apply po tayo, enough na po yung 2 times a week pag mag-foliar feeding po tayo. Maganda na po yung resulta nun sa ating mga halaman. And then maganda po dito sa organic fertilizer, wala po siyang overdose, no? Hindi kagaya dun sa inorganic. Pag napasobra, pag nagkamali tayo ng sukat, pwede pong malanta yung halaman. Mamamatay yung ating mga halaman pagka mali yung sukat natin ng pagtitimpla dun sa mga inorganic fertilizer. Pero dito, kahit mapasobra, okay lang. Maganda yan. Dito sa organic fertilizer, pag ito ang ginamit natin, hindi lang gumaganda yung ating halaman, napapataba pa natin yung lupa. Wow, so kung napataba natin yung lupa ang bahala magpataba sa halaman. At ang maganda rito sa organic fertilizer, every time na magtatanim tayo, kung napataba natin yung lupa, maganda yung tubo ng ating mga halaman. Wow naman! Ito yung nabili ko nga palang ubas sa online. Dalawa ito. Yan, maganda na.
parang naka-recover na siya mula sa stress. Ito pong halaman na stress habang binabiyahe yan. Kaya yung isa namatay na stress po yun. So ito, naka-recover na siya. Maganda na yung kanyang pagdadahon. At kunting panahon lang itatanim ko na to. Maganda yan. Kasi yung ugat niya, kaya nasabi kong naka-recover na siya. Ayan, ayan. Lumalabas na sa plastic. Ito yung grapes. Malapit na mapatanim yan. So yan po ang ating episode ngayon, kung paano tayo mag-foliar feeding, yung best time para sa pag-foliar feeding, and then yung organic fertilizer na ating gagamitin para sa kanila. Salamat po sa panonood, and don't forget to subscribe to my channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, pakipindot na rin yung like and share, at huwag mong kalimutan na i-cultivate yung bell icon. Ang sa ganun, lagi kang updated sa mga i-upload ko pang mga video. Salamat po. See you in my next video.